po na nalilito para tayo para sa nag-iip na lang. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Ama, maraming salamat sa gabi ito. Maraming salamat sa araw ito. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay. At ang pasasalamat na hindi matapos-tapos, Panginoon, dahil binigyan mo naman kami ng pagkakataon na magsama-sama ngayong gabi para pagsaluhan ng banal mong salita, Panginoon. Panginoon, inihiling namin mawa. Masambit namin ang mga salitang nais mong aming sambitin. Marinig nawa namin, Panginoon, ang mga mensaheng nais mong at maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo na hindi namamatay at habang buhay na buhay. At ito po, ang sakot dalangin namin sa iyong pangalan at sa matamis na pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas, ang aming Panginoon Jesus, kasama ang aming tagapagabayan na naglakas ng banal na Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palapakan po po rin natin sa Lord. Maaari na po tayong umupo. Ayan. Kamusta na po kayo? Amazing! Hallelujah! It's been a while. Yes, mga kumaalala po. 1 year and 2 months since uli ang nagpunta rito. Masaya po ako. Kapag nga po sa panalangin ko kanina, hindi po masukat or kulang po yung salita na nakita ko yung kailan. Wala pong cherish yan. Totoo po yan. Excited po ako makarating dito. Isang linggo pa po. Ayan. Sino po ba'y nakakaalala sa akin? Nung huli ko punta, padadala ko po ng Gcash. Ayan. So, yung ating po kanina, isang mapagpalang gabi. Sinabi ko po, isang mapagpalang gabi kasi sabi ni Sister Angelica kanina, sumasakayan tayo doon. Ako, naniniwala ko sa makikinig kayo na itong gabi nito, hindi po ito nagkataon na makita-kita tayo. Ano po? Dahil kahit na anong tanggi natin, anong balak na bumarang sa atin papunta dito, ngunit ito talaga ikaloob ni Lord na magkita tayo ngayong gabi, magkikita tayo at makikita tayo ngayong gabi. Amen? Hanapin si Lord. Ayan. Noong isang linggo po, sa gospel, sa misa, sa banal na misa, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo. Nagbulong-bulungan sila kasi nalilito sila. Nagkaroon ng kalituhan Nagkaroon ng kalituhan about dun sa sinabi ng Panginoong Diyos na about tatanggapin ng kanyang dugo, iinumin ng kanyang dugo, kakanin ng kanyang laman para maligtas. Ito kung sa darating naman na linggo bukas, sa gospel naman, ang nagbulong-bulungan naman, dahil nagkaroon ng kalituhan ay mga alagad. Nagkaroon sila ng kalituhan kasi yung mensahe hindi nila naiintindihan na kung hindi raw tatanggapin nila ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng laman at dugo niya, hindi raw niya sila makakasama. And speaking of bulong-bulungan, diba? Nakakakita tayo ng bulong-bulungan sa isang grupo pag nagkakaroon ng kalituhan. Halimbawa, sa loob ng paaralan, mga kabataan, sa loob ng school, sa loob ng meeting, pag kami hindi nagkakaintindihan ng grupo, hindi naintindihan sa sinabi ng guro o sinabi ng presenter, ito bulong-bulong. Hindi naintindihan sila. Hindi ko siya na-gets. Diba? So, bulong-bulungan. Yan. So, kung tutuusin naman, ang mensahe naman talaga ng Panginoong Diyos tungkol sa pagtanggap ng katawan at dugo niya is para makasama siya. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa kanyang mensahe ay ang mamuhay tayo ng pumapagitna ay ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ibig sabihin, in other words, ayan, ang gusto ng Panginoon ito, we live a Christ-centered life. Gusto ng Panginoon, sa mensahe niya ninyo, gusto niya tayo patuloy tayong mamuhay sa mundong ito na laging pumapagitna ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Amen? Ayan.
gusto kong simulan ang aking kwento, ay ang aking pagbibigay panayam sa inyo sa mga maikling kwento mula sa aking mga kaibigan. Isang beses, hindi ako nagkakamali, more than a month lang. Merong nag-text sa akin na kaibigan. Gusto raw niya akong makausap. Wala raw siya kumakausap sa kanya. Ayan, kung pwede raw siya pumunta sa bahay. Tinext ko bakit? Ngayon, problema niya, iniwalayan siya ng kanyang asawa. Hindi po siya yung kaibigan ko, no? Pasensya na po. Wala po akong makita ng picture. So, hindi po kaibigan siya doon sa Maximo. So, kwentong Himalayan. Ayan, sabi niya, yung napunta na siya sa bahay, sabi niya, hindi mo na raw siya ng kanyang asawa. Dinala pa yung dalawang anak. Tapos, wala pa raw siyang trabaho sa mga oras na yun. Hindi pa nga siya ng trabaho sa akin. Sabi ko, ano ba nangyari? Nagkwento, pero hindi ko masisip ng buo ang misis niya o asawa niya. Kasi, nagulong siya sa buo. So, yung kwentong hiwalayan nila, may kwentong buo. Pero, kahit na gano'n ang ginawa niya sa buhay niya, naglakas loob pa rin ako. Sabi ko sa kanya, kapatid, kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Dadaan lang yan. Sabi ko pa nga, dagdag ko sa pagsubok mo yan, may mabuting nakalaan ang Diyos para diyan. Maaring hindi maging ganoon kadali, at maaring hindi maitatanggi ang sakit, ngunit hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo yan kakayanin o kung hindi mo yan kaya. No? Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at magpakatatag ka sa Diyos. Sasama ako, kasama natin at tutulungan tayo ng Diyos. Kaya mo yan. So, iyasak ko na rin ko. So, sumunod na kwento. Kung ang unang kwento po ay tungkol sa hiwalayan, yung kalawang kwento naman ng isang kaibigan ay kwentong tanggalan. Ayan. Sabi ko siya kasama sa trabaho, tumawag siya sa akin, sabi niya, wala na rin siya ng trabaho, nawalan siya ng trabaho, pinanggal daw siya. Age 57. 2 taon pa, ganyan 57, 2 taon pa bago makaka-graduate ng kanyang panganay na anak sa college. Yung 2 panganak niya puro nasa senior high school. Greenhouse fight yung misis niya. Wala naman ako mag-offer ng trabaho sa kanya kung mawala. Ano lang ako, work from home. Tingnan niyo naman ha. Pag ganun daw, pag wala pang trabaho, pag wala, tingnan mo kayo wala kang trabaho, sabi niyo, work from home. So magalit sabi, naglakas naman ako ng loob na sabihin sa kanya. Yun po inupulit sa kanya. Kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo kaya. Sinabi ko po ulit. At kung yung ikalawa ay kwentong hiwalayan, kwentong tanggalan, yung huli po ay ang istorya po nito is yung bata, dati po siyang tutor. Ayan, estudyante ko siya sa tutor. Kung hindi ako nagkakamali po, 10 years old pa lang po siya nung nagsimula. Kami mag-tutor for 2 years. Tapos nag-migrate ang pamilya nila sa Amerika. Naging maganda ang buhay. Tumawag sa akin after mga 4 years. Sabi niya, maghiwalay yung maghiwalay na raw yung mga magulang niya. Kasi sa Amerika, may divorce. Sabi ko, magdasal tayo. Tinulungan ko siya manalangin. Nagkamali ka na. Yun ang kanyang mga magulang. Pero, hindi pa ako. Dahil na yung 18 years old na siya, talagang pinilit niya po ako mag-video call kami. Ang problema niya, tuluyan na talagang maghiwalay ang kanyang mga magulang. At dahil 18 years old na siya, kailangan niya pong mamili sa nanay o sa tatay niya sa sasama. At kung sino man ang kanyang pipilitin, ay sigurado mahihiwalay siya sa iba. Dahil mapupunta lang mo sa isang state, yung kanyang ama. Kung pipiliin niya yung nanay niya, hindi niya na makikita yung mga kapatid niya. Ano po? So,
Subalit sabi, huwag niyo po akong kakaibiganin. Nag-gets niyo? Mga kaibigan ko. Mga gulaw buhay. Pero kidding aside, mga kapatid. Ayan, kung tutuusin naman po talaga, hindi ba't wala naman ako sa pwesto o wala naman akong karapatan, wala rin, basta akong walang karanasan na katulad nila na nangyari sa kanila para sa masabi ko na lang na ganun-ganun. Kaya mo yan? Malalampasan ba yan? Diba? Saan po ba ako bumubugot? Ng lakas ko para sabihin sa kanila, kaya mo yan. Dahil nga, ang panayam natin ngayon is yung living a Christ-centered life, yung mabuhay tayo sa gitna, o mabuhay tayo ng sa kalagitnaan natin ng Panginoon Diyos. Naalala ko po ang kwento ni Joseph, o Joseph the Dreamer, o si Jose. Ayan, naalala niyo siya. Yan, tama-tama may mga kabataan. Kwento. Kanina dun sa mga maganda sa kwento ko sa kaibigan ko rin. Itawag doon. O bata, marites daw sa pagmamatatanda. Kami na nakatulad ko. So, kwento. Ayan. So, si Joseph the Dreamer o si Jose, naalala niyo, siya yung kinahingitan ng kanyang mga kapatid. Tapos, eto na. Pinahingitan siya kasi kitang-kita ng mga kapatid niya, napansin ng mga kapatid niya, na bukod na si Jose o si Joseph ay mahal na kanila ang si Jacob, pansin nila na pinaghala si Jose. Dahil si Jose naman, kaya pinagpala, bukod sa mapagmahal siya sa kanyang mga magulang, at siya ay masunurin sa kanyang ama, namuhay siya na buong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen? So ayun, pinagplanuhan siya na ilag-ilag, patayin na. Unang patayin, tapos inalagay sa balon. Tatapunan, tapos ang istorya nila, sasabihin nila, kwento nila sa tatay nila, na gagaling ng matamis na hangin. Dahil nga, pinagpala si Jose, si Joseph. Ayan, yung isang kapatid, sabi, iwanan na lang sa balon. No? Iwanan na lang doon. Huwag na lang daw pakikipag, kapatid din naman nila. Huwag naman. Yung isang kapatid, naging tuso, sabi, kesa iwanan natin dyan, pakinabangan na lang natin, benta natin. Tama-tama, maya-maya dumating ng mga negosyante. Ayan, dumating ng mga negosyante. Ipinenta si Jose sa mga tinatawag doon na trader, mga negosyante. Yung mga negosyante na nagpunta ng dito, pinagbili siya kay Potifar. Ayan, opposite Potifar. So, pinagbili si Jose sa 20 pieces, 2 pirasong din. Ayan. So, nakaligtas, kamatayan. Kasi living na living with life centered, Christ-centered life. Buong pananampalataya niya kahit na nasa panahon papatay na siya. Sabi niya, nasa isip siya, tapos sinuot niya pa yung paboritong damit niya na regalo sa kanyang tatay, papatay pala siya, garang siya pala. So hindi siya napatay. Thank you, Lord. Sabi niya. At siya'y binili ni Potifar for 20 silver, 2 pirasong silver. At dahil nga, siya ay pinagpala, si Jose pinagpala, napansin nitong si Potifar na lahat ng gagawin niya, lahat ng pinapagawa sa kanya ni Potifar, pinagpapala, nagiging abundant. So ang ginawa ni Potifar is ginawa siyang katiwala sa lahat ng kanyang ari-arian. Pinagpala ni Yahweh ito sabi niya, sige, bibigay ko na lahat ng pamamahala ko sa kanya para mas maging malago yung aking posisyon ko kung anong meron ako. Pero nakikita niyo yung babae sa likod. Ayan, siya yung kasama ni Potifar. Si Jose, maganda lalaki. According sa Bible, may itsura, makisig. So, pinag-interesan siya. Okay na sa amin. Pinag-interesan siya ng asawa. Ngunit, nakailang beses na tumanggi si Jose
sa imbitasyon o sa panunuksyon niya na sipinan siya, hindi siya bumigay, di ba na? Pero isang beses, nung nag-iisang nalasasan si Jose, binamba siya ng babae. Nakuhanan siya ng piraso ng damit. Ngunit nakalakbo si Jose. So, in return, ang ginawa ng babae, nagsisigaw. Pinalabas niya, binaliktad niya si Jose. Nagsisigaw siya, naglabasan ng mga tao, sinabi niya, pumasok daw si Jose sa kanyang silid at pinagtangkaan siyang, pag nasalo, may mas pinagtangkaan siya ng masama. At ayun pa raw, ito pa ang kataibahan. Mayroon siyang kapirasong tela galing sa damit. Ang masakit, kung minasana yung buhay niya. Tapos, diretso siya na living of Christ-centered life. Kaya lang, sama, pinagkatiwalaan siya ng Potiphar, pero ipinakulong pa rin siya. Kasi pinaniwalaan niya asawa niya. So, laglag na naman ang buhay. Okay na sana eh. Hanap niya, okay na, nakita sa Potiphar. Bumalik na naman sa kulungan. Pero, kahit siya'y nakulong, hindi siya tumigil na mamuhay na ang ating Panginoong Diyos ang nasa kalagitnaan niya ng kanyang buhay. Patuloy siya, he lives a Christ-centered life. Ano nangyari kung nandun siya sa kulungan? Pinagkatiwala siya ng tinatawag na yung pinaka-head ng mga jail guard. So labas-pasok lang siya sa loob ng premises na kulungan. Nakakausap niya kung sino basta nandun doon. So, hanang kamay. Ngayon, ang nangyari, itong dalawa na yan, mga tauhan niya ng Haring Faraon na pinagsisilbihan ni Potiphar. Si Potiphar pala ay kapitan ng mga tanod sa palasyo. Yung isa dyan, panidero, yung isa dyan, kumbaga bartender, tagagawa ng inumin. Yan. So, dahil pinagpala nga si Jose, dahil ginawa siyang katiwala, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap itong mga itong dalawa. Minsan nanaginip, nilapitan nila si Joseph o si Jose. Kasi nga, napabalita lang ba Joseph the Dreamer? Kaya sinaming Joseph the Dreamer, nakapanaginipan niya yung future, darating na panahon. At kaya niya interpret yung panaginip nung, diba? So, cut the story short, nanaginip yung dalawa. Nagpa-interpret sa kanyang panaginip. Ang sabi ng Jose dun sa panidero, una pala itong sa bartender, tagagawa ng inumin. After 3 days, nalaya ka. Napatawag ka ng Haring Faraon, lalaya ka. Pero pag nakalaya ka, sabi naman yan, pakiusap na tulungan mo naman ako sa hari. Alam mo naman hindi ako masamang tao. Tulungan mo lang ako sa mahari. Sabihin mo na hindi ako masamang tao para makalaya rin naman ako. Okay, sabi ng bartender. Ngayon, nakita-rinig mo pa rin, pero nagpa-ano rin ang kwento niya. Nagpa-interpret. Sabi niya, naku, papatawag ka rin ng hari after 3 days. Kaya lang, ipapapatay ka niya. Tapos, papakain ka sa yung katawan mo, kakainin mo. So, hindi ko na iingingan yung panaginip, pero pagdating yung hatdang araw, pinatawag nga sila ng hari. Pinatawag sila ng hari, yung Haring Faraon. So, pinalaya nga. Kasi pinakita ng Haring Faraon pinakita niya sa mga bisita niya na pinatawag niya yung dalawang galing sa kulungan na liya niya. Pinalaya niya isa, very good faithful going once. Pero yung isa, pinapatay. Yan. Ang masakit, si bartender na nangako, natutulungan niya si Joseph na sabihin sa hari na siya ay mabuting tao para palayain. Hindi niya ginawa. Aray ko, sabi ni Joseph. Ayan. After 2 years, na pinaasa yung bartender si Joseph, na naginip naman yung Haring Faraon. Ayan, na naginip yung Haring Faraon.
After 2 years, nun lang naisip o naalala ng bartender na tagagawa ng inumin. Ay, meron nga palang binilin si Joseph. Nakalimutan ko na for 2 years. Sinabi niya ngayon, Malari, meron pong isa nakabilanggo. Totoo po na nakakabasa siya ng panaginip. Nakakaintindi siya ng mensahe ng panaginip. Kaya, inawag siya ni Haring Paraon. Ngayon, nanaginip yung hari. Ang panaginip niya ay, meron daw 7 payat na baka, tsaka 7 matatabang baka. Kinain daw ng payat na baka, yung matatabang baka. At pagkatapos nun, nanaginip pa yung hari na mayroong mga uhay o mga stem ng bigas, wheat, na payat, na mayroong mataba. Ganun din kinain ng payat na uhay, yung matatabang uhay. So, yung in-interpret ni Joseph, sabi niya, alali ka rin kung mangyayari niya. 7 years na magkakaroon po ng abundant harvest. 7 taon na magiging masagana, hindi mapipigil ang kasaganan. Pero after that 7 years, sabi niya, meron din 7 taon raw o tagtuyo, taggutom, at maraming mga mahal. So dahil naniwala ang hari kay Joseph, nakapagplano ang hari. Doon sa 7 years na good harvest, ang ginawa niya, nag-imba. Nilagay lahat sa kamalig, di ba? Tapos talagang nagkaplano na sa pagpaplano nila ay lampas 7 taon pang magtagtuyot o magtagtuyot, hindi sila mabubuhay. Dumating ang panahon, napansin nila na doon sa palang sa ikilang taon, masagana na talaga. Hindi nila maipaliwanag yung kasaganaan na natanong nila. Yung ani hindi nila mapaliwanag. So, hindi sila pa rin naging kampante. No? Hindi naging kampante. Nag-ipon pa rin. Nag-ipon. At dumating nga yung after 7 years. Dumating na yung pagbuto at tuyo. At dahil sa bilid ng hari, kay Joseph, anong ginawa niya? Ginawa siyang governor. Ginawa siyang kanang kamay. Naging patuloy pa rin ang pagpapala na natatamo ni Joseph. At dahil nga sa masaganang ani, na dahil napagplano sila, hindi lang yung bayan nila, hindi lang ang ito, yung mga kabayan kalapit pa na tutulungan nila. Yung mga taong walang ani, natutulungan pa nila magkaroon ng pagkain. At ang isa doon, ay ang pamilya ni Joseph. Ang kwento nito, nang mabalitaan ni Jose na yung kanyang mga kapatid ay nagpupunta sa Egipto mula sa kanilang bayan, pinuntahan ni Jose yung mga kapatid niya. At kung ano man yung pangangailangan dapat ibigay sa kapatid niya, mas pinuno niya pa or dinobol niya pa. Kung sabi 5 kilo, gawa na ng 10 kilo, something like that. Pero hindi siya nagpakilala. Hindi siya nanumbat, hindi siya nagpakilala para manumbat. Nanatili siyang tahimik, nanatili siyang living a Christ-centered life. Nanatili siyang kapag-tuwa. Amen? Hindi pa natapos doon. Siya kabutihan niyo sa living as or Christ-centered life niyo. May isang beses pa bumalik yung mga magkakapatid. Ito, siguro narinig ko ito. Yung isang kapatid, si Benjamin, dapat kursuladaan ba naman yung silver cup yung pila? So, nalaman ng Joseph na pinuha yung silver cup, pinatawag yung mga alagad, yung mga gwardiya, hinabol. Nakita nga, nahuli. Ngayon, ang kaparusahan sana is lahat ng magkakapatid, damay.
Ngayon, kulong, paparusahan. Sabi ni Jose, huwag naman ganun. Huwag na rin. Kung sino na lang yung may kasalanan, kung sino yung kumuha mismo, hindi na lang parusahan. Eh, yung isang kuya ng mga ganun ako sa tatay ko, ganun kami sa tatay ko. Kung hindi namin maiuwi yan, mag-isa. Kung hindi namin may babalik sa kabayan namin. Positive. Pero, sa pagkabalik niyo, sasama niyo yung tatay niyo. Hindi pa rin siya nagsabi mo. Hanggang sa dumating, nagkita na grand reunion. Nagkita-kita na. Ando na yung tatay at sa galak niya mga kapatid, hindi niya na napigilan ang tuwa. Sa tuwa niya, hindi niya na napigilan. Nagpakilala na siya. Nagpakilala na siya na siya yung Joseph na nawala ng matay. Amen? Nanatili siya mabuhay na pamit na ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin siya. Now, ano naman ang relevance? Anong connection ng tatlong kwento ng kaibigan ko sa kwento ni Jose? Ayan. Sa kwento ni Joseph. Ano po? Kung tutusin, hindi ba't wala naman akong karanasan? Katulad yung sinabi ko kanina na magsabi ng ganun ko lang sasabi, kaya mo yan, kaya mo yan. So, kung saan ako kumuha sa kwento ni Joseph na kaya nga nila. Makakayanan nila at makakaya nila mga pinagdadaanan nila. Di ba po? Kasi, kung si Jose, nagawa niya, magagawa rin natin. Amen? Una, pansinin natin, si Jose bilang mabuting tao at maka-Diyos, di ba lagi siya nadadarang? Di ba nadadarang siya sa pagsubok ng buhay? Di ba una, ano nangyari? Pinagtahan ang kanyang buhay, di ba? Ng kanyang kapatid, dahil sa inggit, at dahil mabuti siyang pamalagan ng Diyos. Ngunit dahil bubuhay siya with a Christ-centered life, hindi natuloy. Mapasla. Pangalawa, pinagpili siya para maging alipin. Ngunit sa halip na maging alila lang, naging katiwala siya ni Potiphar. Amen? Diba? Nakitaan siya na lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala niya. Why? Christ-centered life. Sabihin nga po natin, Christ-centered life. Ang ikatlo, pinaratangan siya ng asawa ni Potiphar at ipinakulong kahit na malinis ang kanyang pagkatao. Ngunit naging paano kamay naman siya ng punong gwardiya na habang siya ay nakakulong. Dahil nakita ng punong gwardiya na siya ay pinagpala ni Yahweh dahil patuloy pa rin siya namumuhay bilang Christ-centered na. Ika-apat, pinubayaan at pinasa siya nung nagagawa ng inumin, hindi ba? 2 years, pinasa siya. Ngunit pagkatapos ng 2 taon, nang dahil sa panaginip ng parugad, bago ang igot ng gulong ng palad para kay Jose. Nang dahil sa panaginip ng hari, naging malapit ang kalooban ng hari kay Jose. At sa huli, ay naging gobernador pa ang ating kapatid na si Jose. So pinagpala. Again, my dear brothers and sisters, kanina may mga nag-share. May mga nag-share na may pinagdaanan, pero nakaraos. Parang si Jose. Pero ang message sa atin ng Panginoon Diyos is kahit nasa pinakamababa tayong parte ng buhay, katalo na, kahit tayo nasa pinakataas ng ating buhay, manatili tayong Christ-centered life. We always live a Christ-centered life. Amen? Kahit anong bigat pa na maging pagsubok. Narinig ko si ate classmate niya. Alam niyo ni ate na naka-classmate tayo. Magka-classmate kami sa pagsugalit sa lumutuloy. At kahit ano pa yan, kahit anong bigat niya, kakayanin. Ano po sabi sa 1 Corinthians? Sabi ko, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Dapat ang ating Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya natin, kaya binigay sa atin. At sa halip, pagdating ng pagsubok, ang gagawin? Ang ibibigay? Bibigyan niya kayo ng lakas
upang makayanan ito at ng mga paraan upang malampasan ito. Amen? Kaya tayo, kabilang tayo nasa Christ-centered life. Amen? Ano ba natin si Lord? Hallelujah! So, kakayanin natin. Hindi na umugot ng lakas ng loob sa mga kaibigan ko. Paano ko sasabihin na kaya mo yan? Hindi naman, kaya mo yan, hindi ka nga nakatulong sa akin. Di ba? Sabi nila sabihin sa akin yun. But then again, kahit anong bigyan pa yan. Ano ba sabi? God doesn't give us what we can handle. Hindi tayo bibigyan ng Diyos. Alam ng Diyos na kaya natin on our own. Bibigyan tayo ng mga sitwasyon ng ating Panginoong Diyos na hindi natin kaya mag-isa. Bakit? Para maalala natin siya. Para mag-continue tayo sa Christ-centered life. Amen? Ano sabi? God help us handle what we are doing. So, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kung ano man yung na-experience natin na hindi natin kaya, na kailangan lang talaga natin ng Panginoon Diyos, hindi na tayo pababayaan. Ang pangako, He will help us handle what we are doing. Tutulungan at tutulungan niya tayo. Amen? Para natin sila. Now, ang tanong, nagbago ba si Jose for all the success in life? Hindi ba nagkakita tayo? Hindi siya nagbago kahit patuloy siya na kahit may mga pagsubok, may rise, may downs ng kanyang buhay, nanatili siya to live a Christ-centered life. Amen? Nanatili siya na napapagitna sa buhay ng ating Panginoon Diyos. Nanatili pa rin siya Christ-centered life person. He still managed to live a life, or he still managed to live a Christ-centered life. Amen? Balikan po natin yung kaibigan ko kay Pandiwaga. At hindi kayo dito. Medyo dadagdag ako ng konting yung kwento. Kasi nga po, tulad yung sinabi ko, higit isang buwan nakaraan, nag-text niya ako, pwede pumunta sa bahay na, sabi ko, walang kumakausap. Then dumating sa bahay. Sabi ko, ang sabi ko pala after ng text, tatong araw, bigyan mo ako tatlong araw kasi meron din naman talaga gawain sa Panginoon. And same thing, parang masigurado ko na talagang seryoso siya. Na kasi alam ko na gumagamit siya ng yoga. Ayaw pa nga siya kapagkain ng asawa ko. Pagkain niya, sabi niya din. Pero hindi, pinagkawa ko din. After 3 days, kumakot ko sa bahay. Nakita ko siya, kung miserable talaga, mukhang malungkot, mukhang talagang galing sa pag-aalit. O na wala na siyang pang-alit ngayon, kaya ang itsura niya is lubog na lubog. So, ang lapit niya muna, trabaho, dahil wala na siya pinagkakakitaan. Sabi ko sa kanya, kapatid, at short, hindi mo muna kailangan ng trabaho. Ayusin mo muna ang buhay mo. Balikan mo ang Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Alam ko po siya na dati naman siya pinag ng Diyos. Musician din siya, kapatid, para sa Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, kaya mo yan, sabi ko sa iyo kanina. Pero muna mo gawin, balikan mo muna sa iyo. Ayusin mo muna yung buhay mo. Dahil kahit ano pang meron ka, kung hindi maayos ang buhay mo, hindi ka magtatagumpay. Diba nakinig? Umalis, nang hindi ako nakakaw ng walang trabaho, umalis. Diretso ang buhay. One day, kinabukasan, nagpapasalamat sa mga pinost ko na Word of God. Thank you, Kuya Armel. Sabi niya, naliwanagan ako, kailangan ko lang pala talaga ng kausap. Kasi siya mismo, dito na eh. May bumubulong na, di ba sabi ko kanina? At pinagkalituhan, may bumubulong. Kaya bumubulong na raw sa isip niya. Pero nawala daw yun. Nagpapasalamat siya na, pero hindi pa ako, sabi niya. Nagpapasalamat ako, nakausapin ka, nagkaroon ng linaw. For the moment. At maikwento ko pa ito kay Kuya Edwin. Yung isa namasyal kami, namasyal ako siya sa Kuya Edwin sa Marikina. Isang beses, after 2 weeks, nakita ko, sinabi ko kay Kuya Edwin, yun sinabi ko yung story. Security guard siya sa munisipyo
ng Marikina City Hall. Amen? Palakpakan natin si Lord. Noong mga oras na inaayos niya pa lang yung buhay niya, pilit niyang bumalik kay Lord. At binabalik ang unti-unti ang pag-awit sa Panginoon Diyos. Unexpected blessing. Nakasalubong niya lang dito sa tindahan. Kung pwede yung kaibigan niya, kung pwede pa siyang bumalik sa munisipyo. Hindi na siya nag-apply. Nag-forward na lang ng letter na babalik na siya the next week. Ayan. So, again, anong connection? Bumalik siya to live a Christ-centered life. Pero sabi ko sa kanya, amen, hindi na lang pinakita. Pero ang laban natin hindi pa tapos. Manatili ka sa ginagawa mo pagbalik kay Lord. At alam niyo mga kapatid, kung ano bang nangyari, after 5 days, yan na po ang post nyo yun, may 5 days. Kasama niya po kanyang mga anak. Hindi pa man ganap ang kanyang pangarap na mabuo ang kanyang pamilya. Pero nakakasama niya ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, sa asawa niya, nasa working process pa siya sa Panginoon. And again, we should always live a Christ-centered life. Mga kapatid, tandaan ko na kayo sa mga oras na tayo pinagpapala, Christ-centered life. Sa mga panahon ng problema at pagsubok, Christ-centered life. We live like that. At sa ating paglilingkod, mas importante, Christ-centered life. Sa ating pamilya, buhay pamilya, Christ-centered life. Sa mahanap buhay natin na nagkakataan, Christ-centered life. At sa lahat ng oras at sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, sama-sama po tayo to live a Christ-centered life. Muli, isang magandang gabi at maraming salamat sa inyo.